Magandang araw po mga ka-issue. Nasaang dako man kayo ng mundo? Pag-uusapan po natin ito ngayong 20 pesos per kilo ng bigas na mabibili ngayon sa Visayas. Wow naman, ito ang matagal na nating pinakahihintay. Ito kaya ay isang good news o bad news? Mayroon pong maanghang na pahayag si VP Sara patungkol po dyan na agad namang sinagot ng ating Undersecretary Claire Castro. At bukod po dyan, pag-uusapan natin itong Duterte plus 2. Kamakailan lamang po ay inendorso ni VP Sara sina Amy Marcos at si Camille Villar. Ngunit, nung nagpunta si Pulong sa The Hague, Netherlands, ay mayroon pong ini-endorso itong si Tatay Digong na plus 2 sa kanyang Duterte. Kung sino po yan at kung ano ang naging reaksyon ng mga netizens, yan po ang ating pag-uusapan. Mag-subscribe na sa aming YouTube channel dahil dapat updated ka. Isyushera! Ang hayop yan. Hindi hayop ang mga Pilipino. Yan po ang tumatak na sagot ni VP Sara patungkol dito sa 20 pesos kilo ng bigas sa Visayas. Iyan pong pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas ay ipatutupad po sa Visayas matapos ang pulong ni PBBM sa mga gobernador ng rehiyon kahapon, April 23. Ayon po kay VP Sara, ito ay gagawin lamang dahil baka may problema sila sa boto sa Visayas. At may pagdududa pa siya na baka itong 20 pesos na kilo ng bigas ay hindi pang-tao. Pang-hayop. Hindi raw hayop ang mga Pilipino. Naku po, nakakatakot. Narito po ang mismong pahayag ni VP Sara. Panoorin po natin. Meron akong pagdududa na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Kanang ginatawag nila og ano sa bana siya sa murag lamaw? Maitim. Oo, ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Yan yun, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy ang hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Ma'am, what do you think out of the timing ng announcement ng 20 pesos per kilo na bigas just weeks before the election? Ano na yan? Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Samantala, hati po ang reaksyon ng mga tao sa 20 pesos per kilo ng bigas na yan. May mga natuwa, bumilib, at isa na riyan si netizen Hector Angeles. Ito ang tunay na serbisyo. Yan po ay ayon sa kanya at sabi naman ni Garrido Oyen, keep it up, PBBM. Samantala, pagtatanong naman ni San Jose, netizen San Jose, bigas o patuka? Ayon naman kay Raul Bailon, pag hindi maganda na klase ng bigas yan, baka magkapareho na ang kanyang rating sa 20 pesos. Ayon naman kay Jerwin Rentasida, 20 petot na bigas tapos ulam bilis. Ayan. Post naman ni Kipi Chu, sana eleksyon everyday
para everyday 20 pesos ang bigas. Alright. Agad naman pong sinagot ni Undersecretary Claire Castro ang maanghang na sinabi na yan ni VP Sara. Buwelta po niya, huwag pairalin ang crab mentality, huwag maging anay. Giniit po ng palasyo na ang pagbebenta ng murang bigas sa Visayas ay bahagi ng kampanya ni Pangulong BBM noong 2022 pa, hindi politika. Pinili umano ang Visayas dahil sa sobra-sobrang supply ng bigas sa NFA at kagustuhan ng LGUs na ipatupad ang 20 pesos per kilo ng bigas. O ikaw, ka-issue, anong pananaw mo tungkol dito? Good news nga ba talaga ito? Kanino ka papanig? Kay VP Sara ba o kay Undersecretary Claire Castro? Okay. Dumako naman tayo dito sa Duterte plus 2. Noong nakarang araw lang ay nag-endorso si VP Sara ng plus 2 niya. Si Amy Marcos at si Camille Villar. Ngunit nang magpunta si Pulong Duterte sa The Hague, Netherlands, ay ibang plus 2 ang inendorso naman ni PRRD at ito ay sina Onasan at si Kirbin. Maraming mga pro-Duterte o mga DDS, mga kulto ni Digong, ang medyo nalilito kung alin sa dalawang plus 2 ang kanilang pipiliin. Well, kung may mga nalilito man, nagdadalawang isip kung may susundin o kung yung Duterte na lang ang iboboto o kung merong idadagdag na plus 2, tandaan lamang natin itong mensaheng ito ni Tatay Digong sa atin. Okay, let's watch this. Bago ako umalis ng The Hague, Netherlands, ay malinaw ang bilin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kailangan nating magkaisa. Sa darating na halalan, mahalaga ang pagkakaisa natin sa likod ng Duterte. Ang 10 kandidato buong puso nating sinusuportahan para sa Senado. Ito ang mga taong may tapang, malasakit, at tunay na kakampi ng sambayanang Pilipino. Vote straight, Bato de la Rosa, Bongo, Jimmy Bondo, JV Hinlo, Raul Lambino, Philip Salvador, Rodante Marcoleta, Vic Rodriguez, Richard Mata, at Pastor Apollo Kibuloy. Block voting ang susi. Iisa ang boto. Iisa ang direksyon. Iisa ang layunin. Ipagpatuloy ang sinimulan ni Pangulong Duterte. Mga kababayan, huwag tayong magpahuli. Ipaglaban natin ang kinabukasan. Pumili, bumoto, at manindigan para sa Duterte. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.